Hello, hello. Ayan, we're back. Ayan, dito part 2. Kasi yung una, I have to end the live dahil nire-report yung live. So, pag hindi ko kasi siya in-end, baka maging unavailable for download. So, kaya in-end ko siya, nagre-live ako for this. Okay, so recap lang tayo. We were listening doon sa video ni Risa Ontiveros na kung saan sinasabi niya na may tatlong area daw. May tatlong area in aid of legislation doon sa ginagawa niyang kaputahan. Ganon. So yung first daw ay gusto niyang i-address ang sexual abuse in a secretive environment and in faith-based dynamic. Okay. What were my criticisms doon sa ganyang kaputahan ni Risa? Okay? Why did she get triggered only on Pastor Quiboloy's religious organization? If she is gonna talk about a secretive environment, you have to include all sexual abuses. All sexual abuses would have a secretive element to it. Okay? Okay? Otherwise, it's just assault. 'Di ba? Yung babarurutin ka sa gitna ng kalsada. 'Di ba? Otherwise, it's just plain sexual assault. Ganon. Okay. Tapos yung sinasabi niya na environment. Why are you triggered lang doon sa, why Risa Ontiveros, why are you triggered lang doon sa religious organization ni Quiboloy? When in fact, the Catholic Church would have a lot of materials, a lot of victims who went public na nabiktima nila. That's a secretive environment in with faith-based dynamics. Yet hindi ka na-triggered. Diba? Wag mo kaming binobobo, madam. Wag mo kaming binobobo, madam senator. Okay. Second one, ang sinasabi mo, isa sa mga in aid of legislation, areas of inquiry in aid of legislation is the lack of, ang tawag dito, ano yung, teka lang, balikan ko yung, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Okay. I want to know how you get to that point. Kasi, for you to tell us na merong inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangement, dapat nagkaso muna yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Punta sila ng NLRC, nagkaso sila doon, whatever kaso na they can think of, and pag nagpunta ka ng NLRC, form lang yan. You're just going to tick a box, and then you're just going to state your problem and whatnot. Dapat, meron ka munang ganon. Pagkatapos, na-dismiss yung mga kaso nila, hindi na-address, hindi pinansin, ganyan-ganyan, kasi kineme, ganyan-ganyan, and there is real grievance. And said, Doon dapat yung magiging Risa naman, nanonood ako ng mga hearing mo, lamang ganun eh. May sinabahan ka ba dyan kahit isa na maghabla sa NLRC? How can you be sure that there is inability in our labor laws to sufficiently address voluntary arrangement? Kung hindi, diba? Kung hindi mo naman na-exhaust hindi mo naman na-test yung process. Anong sinabi ng NLRC about it? Diba? Well, you can point to me kapag kunwari meron na ba siyang kinausap ng taga-NLRC dito? Mga labor experts or whatnot? What is this? What is this all about? By the way, Risa, my mother is also a church worker. Voluntary, walang sweldo. My mother and my father donated hundreds and thousands of pesos sa buong buhay nila sa paninilbihan sa simbahan. Voluntary. Walang bayan, bakla.
covered ba ang Catholic Church? I also became a I became a church worker when I was younger. Miyembro ako ng choir. Kalain niyo yun? Miyembro ako ng choir. Kumakanta kami sa kasal, sa mga kineme-kineme, ganyan-ganyan. Wala rin bayad. Voluntary arrangement. What is your fucking problem, Risa Ontiveros? There were commercial activities, church-based commercial activities that I joined. Wala rin akong bayad dun. Wala rin kaming bayad. Pati yung nanay ko, mga commercial activities na church-based. Wala rin bayad. Because they believe in the cause. Because they believe that the benefit should redound to the church and not to the individual members. So what is your problem exactly, Risa? Joey, ano nga ulit yung binanggit niya doon sa area? Inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Parang may problema. Ridiculous, di ba? Oo. At saka meron bang employer-employee relationship ang simbahan tsaka yung mga volunteers niya para saklawan pa ng ganyan? Hindi ko magets eh. Yun nga eh. The least thing that Risa Ontiveros could do is to consult the labor experts. Correct. Yun yung meron na bang ganong naging discussion sa mga hearing ni Risa? Wala naman! Panay present siya dyan ng mga nagmamakaawang mga parang papaawa pa, victim na mga witnesses na nakatakip ang mukha. Siguro ang pwede dyan, Joey, kung i-define niya kung ano yung pwedeng saklaw ng voluntary work or volunteerism. Ngayon, halimbawa, kung merong specific na trabaho na hindi na dapat to volunteer, the person should already be paid. Or siguro may mga conditions na hindi na to pwedeng sakop ng voluntary work. Yun siguro pwede ba? Pero parang wala naman. Hindi naman napupunta sa ganun yung conversation. Oo. Kasi pwede rin naman ito, a certain degree, baka nga nai-exploit yan ng mga religious organizations na, okay, for example, you're already running a business, no, na nag-generate ng income. Commercial enterprise na, pero faith-based. Should there be a requirement that they follow a contract na parang dapat may sweldo, indispensable to, dapat may sweldo. Correct. Yung mga ganong etos. But if that is the case, then the opinion of our labor expert should be called upon. Exactly. Diba? Kasi doon mo malalaman kung meron bang kung meron bang batas na nagko-cover nun o wala. Diba? Doon mo malalaman kung meron batas ba na nagko-cover nun o wala. At saka ano pa bang doon? Ano pa bang dapat i-spell out doon? Hindi naman. And how would the inquiry kay Pastor Kibuloy address that, yung second point niya, yung second area? Volunteer nga eh. Diba? So dapat nga tama ka doon. Yung mga victory concerts, yung mga religious organization na nag-engage din sa commercial activity. Diba? Paano yun? Diba may mga volunteers din yun? May mga din yun. I mean, kasi yung church, hindi naman magsusurvive yan kung walang commercial activity. Kasi kailangan niya ng pera para tumakbo, para magawa niya yung kanyang yung kanyang mga kawang gawa, di ba? Correct. Yung kanyang kawang gawa. I mean, yun yung problem kasi nga sa yun yung problem sa religion. It's dogma. It's faith. It's faith. Di ba? You're going to join that believing that whatever contribution that you're going to give to the flock would redound to the benefit of the flock.
it's not about yourself. 'Di ba? Ngayon, kung kunwari, punta tayo dun sa point na ni-raise mo, Gina, sabihin natin na, kung abusive yung ganyang klaseng relationship, gaano karami yung nagreklamong mga members? Dun sa mga nagreklamong members, alin doon yung mga hindi na-resolve at hindi na-address, pero may clear grievance? Yun ang dapat dinedemonstrate nito ni Risa. Ganun ba? Ang tanong, Risa, ganun ba ang takbo ng iyong inquiry? It's not. Ang takbo ng inquiry mo, nag-iiyak ang mga nakamaskarang inabuso ko mo. 'Di ba? At saka, can these people not go out of or get out of that obligation if it's the right thing to put it? You're a volunteer. No Oo. one's gonna stop you from not volunteering or Yun not nga continue eh. to volunteer. So I don't know what's there to legislate. Oo. Were they forced to, yun yung dapat na na, are the arrangement amounts to forceful arrangement. Correct. Diba? Ganun ba? Kasi if it is lawfully entered, of age sila, membro sila ng flock, and it is lawfully entered by any person of age, who are you to interfere? Diba? Who are you to interfere? Correct. Uy, hindi ako lawyer, Michael. Ano lang, nag-iisip lang tayo. Pero, ayun. Romy Ray, meron ka gusto i-share bago tayo pumunta sa pangatlong punto ni Risa Ontiveros? Hindi kasi doon sa second point ni Risa Ontiveros. Actually, ano din ako sa inyo doon eh. Ano kailangan mo i-legislate yan? Volunteer nga. 'Di ba? Yung ano bang parte ng trabaho ng isang simbahan ang dapat may kaukulang agreement? Kasi ako, volunteer din ako sa church, Ate Joey. Ako yung in charge sa audiovisual presentation. But, wala naman ako hinihinging Hindi diba? ka naman feeling inapin ng church, di ba, Romy Ray? Yes, and part din ako ng praise and worship team kasi nagba-back up din ako. So, wala naman silang inano sa akin. Kaya nga, ang tanong ko dito, sino ba pinaglalaban nito ni Risa? Sino yung inapi? Na mga inaping mga, may mga pinapresent siya mga hindi raw pinasweldo, hindi mga pinaganon, yung mga ganun-ganong ganyan-ganyan. At saka, prerogative na, sa NLRC. At saka Ate Joey, prerogative ng simbahan kung bibigyan ka ng love gift or hindi. To be honest. In any form. Prerogative ng simbahan yan. And, also, agree din ako dun sinasabi mo na kailangan pa rin ng parang something commercial ng simbahan para tumakbo yung operations. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ng mga ng mga gutom, yes. Diba? May mga sa mga hindi po nakakaalam, may business din po ang simbahan at nagsa-start po yan sa mga binibigay nating offerings, yung mga tithes. Yan po, dyan po nanggagaling yung source ng simbahan. UNC, may tithes. Kaya niyang yes. UNC, Risa. Meron pa rin pong business sa loob ng simbahan, pero nailalagay siya sa mga dapat paglagyan. Yun yung purpose po ng tithes. Nilalagay siya para sa everyday na expenses, papasweldo sa kung sinong mga hired sa loob ng simbahan, including the pastors or the priests, whoever that is, kasali yan doon. Iba pa yung commercial. Ano ibig sabihin yung, meron pa yung commercial na yung, for example, sa amin, may Bible school yung church namin ngayon. So, sila. So, meron silang school. So, doon din nanggagaling din yung funds doon, not only to help the school operate, but also for the church as well. So, yun ang question ko, alin doon yung dapat anuhin ni Risa Ontiveros? Common sa mga common sa mga religious belief, sa mga religious organization that we build the church, 'di ba? We build yes. And if you're going to build the church, of course you cannot build it based on laway. You cannot build it based on dance and worship. Kailangan mong pambili ng hollow blocks at saka ng semento. Kuha ng pang-repair. Diba? So, parang, kagaguhan ito ni Risa, parang, I don't know. Idiot lang ang maniniwala dito kay Risa Ontiveros. Pagdating dito sa mga puntong nire-raise niya.
idiot lang ang maniniwala dito. Ayan. Diba? Proceed tayo sa point number 3. Para mas Richard Paul, may gusto kong sabihin before tayo mag-point Po, yun nga yung tama po si Miss Romery po kasi ako rin po is a volunteer dati sa actually hanggang ngayon pa naman po volunteer ako doon sa church namin. Since a small church pa lang po kami. Pero kasi internal naman kasi yung magiging sa inyo kung bibigyan ka ng ng parang love offering ng church. Kung lalo na ako naging leader na po ako. So kung kaya na ng church nyo magbigay sa inyo, why not? Kasi ikaw naman bahala kung gusto mong umayaw sa isang, ako po, naging praise and worship team po ko. Sabi kong ganun, ikaw bahala kung ikaw aalis doon sa gusto mong, sa pagbavolunteer mo, hindi. Di ba? Oo. Parang, kung parang pagod ka lang, ganun, parang, o kaya, tinalaga ka sa isa pang, gawain, dahil di mo na tapos sobrang daming gawain, kailangan mo i-give up yung isa, okay lang naman sa'yo. Kahit walang bayad yun, parang, ayoko na magmura, pero nakakaputa naman nun yung second, naman ni Lisa Ontiveros naman dyan, na sabi ko, ano ba yan? Wow, talaga? Sa ano lang yan? Sa religious organization lang ni Pastor Kibuloy ka na-trigger dyan? Yun nga po. Tapos may nagko-comment dito, napupunta daw sa mga pastor daw. Sabi ko, depende po sa agreement nyo kung gusto mong magpaano. Ko naman. Kasi, depende sa ng church yan. Oo. Depende sa agreement, yung napag-usapan ng church council. Yes. Nasa church council yan eh. May council po yan. May konseho ang simbahan. Dito sa Pilipinas, di ba yung Catholic Church, magkano na pupunta sa Vatican, magkano na pupunta sa church dito sa Mga Pilipinas? churches. Yeah. Depende sa trip ninyo. Kung kayo, membro kayo ng religious organization, depende sa partihan yun. Tsaka Ate Joey, balik ako dun sa point number 1 ha. Yung sabi ni Riz Ontiveros, yung in a secretive manner. Agree ako dun sa sinabi mo, Catholic Church nga, ang daming pang-aabusong ginawa. Ba't di niya anuhin yun? O sige, let's make it worse. Sa amin, no, dati ako UCCP, napasok kami ng ng leftist ideology. Ba't di nila inimbestigahan yun? O, sige nga, kay Riza Ontiveros, anuhin mo yan? Base dynamic. Yung mga nire-rape ng mga kadre na ng mga babae sa, 'di ba? Na yung iba tinanggap na lang kasi para sa kilusan. Sige, para usan kami para sa kilusan, 'di ba? Para security rin nila. It's also in a very secretive environment that is advocacy based. Anin ko lang yung sinabi ni Hail Hydra, hindi po ako CCP. However, yung dating church namin kung saan yung conference namin na belong is under United Church of Christ in the Philippines, which is parang known as talagang nagdadala ng mga leftist ideology. And even our pastors here during that time are very worried kasi yung mga materials na nakukuha has something to do with, leftist ideology. Parang inahalo siya sa ng Christian, which is hindi dapat. So umalis kami, literally, umalis talaga yung buong conference, buong SOC Sergeant. Yun. Kasi yung, anong gano'n po yung sabi ni Miss Romerino, na tama yung sabi mo rin kanina, Miss Joey, yung pero kailangan din na INC na kaya rin siyang umalis dahil may nangyayari, iba, parang naging board na pero kasi ayaw na yung mga ganun. May mga religious beliefs sila na di na matake. Bakit hindi ni Riza Ontiveros yung mga ganun? Yung mga ganung klaseng storya na parang kaya bang banggain ni Riza Ontiveros ang INC ngayon? Na bakit ito lang na to? Hindi ako kakapigil. Kaya niyo bang banggain yung black voting ng INC? Kaya mo bang banggain yung typing ng INC? Totoo, mas malaki nila. Isa rin sa mga malaki magbigay ng yan, ng boto yan. Kaya niyong banggain yan? Yun nga po binabangga nyo nga yung KOJC na isa rin sa mga malalaki magbigay ng boto. Oo. Ako, hindi ako believe sa religious faith ni Kibuloy. Even myself, yes. Oo. Pero kasi, doon naman ang tama, yung pag-atake naman. Sabi ko, kasuhan nyo na. Parang ba't ang tagal nasan yung kaso? Oo. Hinihintay namin yung kaso. Bago tayo makapag-proceed dyan,
Doon tayo sa point number 3, ate, kasi Sige po, excited sige. ako doon sa third point. At the third point ni Risa Ontiveros, at dito talaga uminit talaga ng bonggang-bonggang. Eto. Last and not the least, interaction of our laws with the constitutional principle of religious freedom. Okay. Tignan mo kaputahan ito ni ano, lahat ng maniniwala dito kay Risa, dito sa kaputahan niya, tanga kayo. Pangatlong point daw ni Risa, area of inquiry in aid of legislation. Interaction of our anti-terrorism law to Teka. Teka lang ha. With the constitutional principle of religious freedom. Laws with the constitutional principle. Hindi ko gets bakit niya inaano, yung biniblip. May blip eh. Parang, tanga senador ka. Yung mga network yan, ate, kasi anything... Parang, tanga senador ka. Ate, yung... Sa kahit anong hindi ka dapat biniblip. Kasi ate Joey, sa mga networks kasi, especially mga networks, hindi sila basta-basta nakakapaglagay ng caption na ganyan. Even SMNI, they cannot put that caption. She's allowed to say everything and anything in aid of legislation. She Yeah, has an immunity that all of us do not possess. Nakakabahala. Anyway, I think to sinasabi niya is anti-terrorism law Ayun nga, kasi nga, kumakalaban si ano. Teka, tapusin lang natin ha. The constitutional principle of religious freedom. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado, desisyon na... Teka lang ha. Teka lang. Ito yung explanation niya dyan Teka lang ha. Teka lang ha. Teka lang. protection siya nakalagay. At pangatlo, last and not the least, kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, tapos pinagawa siya ng kung ano-ano mga gawain, pagtulimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante, para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba? Masaside ba yung kalayaang iyan? Lalo na ng religious leader para pagtakpan ng mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga tao. At least tatlo na at seryoso ang mga batas at posibleng. Hindi ko maintindihan kung ano yung law na tinutukoy niya doon kasi binlip niya Pero sinasabi niya, yung mga nagta-travel daw, pagka kunwari member ka ng religious organization, tapos pumunta ka sa ibang bansa ng... Paano yung... Ang pangalan ito yung mga missionary. Mo pumunta sa ibang bansa yun. At iba doon, Miss Joey, volunteer pa yun, Correct. Babayaran ng din ng simbahan yun pag may parang yun. Parang internal arrangement din nila yun. Paano yung ang tema ng isang religious organization, isa sa mga pinaka basic tenet nila is we build this church. We build this church. Malamang pupunta ka sa ibang bansa kasi gusto mong magtayo ng gusto mong lumawak yung yung church mo 'di ba?
Punta kayo sa ibang bansa, you find ways on how to build your church. Diba? Ano yung Catholic? Ganun ang ginawa ng ano? Hindi ba ganun ang ginawa ng Catholic? Hindi ba ganun ang ginawa nung ang tawag dito yung paano nila kinalat yung iba't ibang religion nung decades and centuries ago? Christians po, yun. Christians. Yan yung ginawa nila. Saka Joey, ang point doon is trafficking, no? Bakit parang specific to international trafficking? Like people are, going to different countries. Hindi ba trafficking yan kung ini-exclude niya ba yung quote-unquote trafficking domestically? Like, di ba, nagsusulisit sa daan dito sa Pilipinas, hindi ba yan kino-consider na trafficking? Parang Also, may question, bakit sa yan lang na senaryo? Oo, yung pinapalabas sa ibang bansa. Kasi nga, pag ako dito sa Pilipinas, di ba yung mga nanghihingi ng pera sa tapos yung parang love offering, kineme. Religious based nga kasi siya eh. So ngayon, wala namang pumipilit. Kung ayaw mo magbigay, pwede ka namang hindi magbigay. Pwede ka pa nga manlait eh. Kung bukal naman sa loob mo magbigay eh. Hindi, pero ang point niya kasi is yung nilalabas sa ibang bansa eh. But dito ba, hindi na siya trafficking? Why does she have to be that specific, no? I don't know, hindi ko nga alam eh. Parang, ba't mo pipigilan? Kung gusto lang maging international yung religious organization nila, ba't mo pipigilan? Yeah. Yung trip mo, diba? Ngayon, tas yung sinasabi niya na nanlilimos, kineme, ganyan-ganyan, yung mga ganong etsyos. O hindi ba ganon rin ang ginagawa ng simbahang katoliko linggo-linggo? 2 beses pa nga eh. Sa isang mise. Nanlilimos rin naman sila. Diba? During misa. Saka yung mga nagbabahay-bahay, yung kunyari nangangaral ng ilang minuto tapos maya-maya hihingi ng donasyon. Hindi ba limos rin yun, Risa? Ay, hindi ko maintindihan dito. Ngayon, gusto kong tahiin to, kaya kanina, nandiyan si JNV. This is a clear interference sa part ni Risa sa karapatan ng mga mamamayan na mag-practice ng kanilang religion. Dito pumapasok ang separation of state and church. Ano ba ibig sabihin ng separation of state and church? Pokesa Maririsa Ontiveros. Hindi mo dapat pinapakialaman ng mga religious beliefs ng mga tao on how and why they want to practice their religious freedom in a certain way. Walang karapatan ang Estado na sabihin na, huy, bawal kayong manlimos. Huy, bawal kayong mangganyan, bawal kayong magbenta ng otap para sa inyong simbahan. You cannot do that, Risa. Yun po ang pinagbabawal ng separation of state and church. It has to respect the religious freedom of every believers. Kung religion ko nagdidikta, nakikembot ako ng 3 beses tuwing 3:00 ng hapon, wala kang pakialam dun, Risa. Madam, gusto nila para maging Japan. Di ba sa Japan bawal ang Christians po dun eh? Bawal Ano ba? yun? Yes po. Ba't may mga protestant ako nga kilala nandun? Hindi, pero ma'am, yun, medyo palihim sila sa ganyan. Sa Japan, parang isa lang yata, parang Buddhism lang yata ang gusto, ang nila eh. Sila tolerant na sila eh. Tolerant Oo. sila. Pero ayun nga, yung Meron parang sila. gusto na maging ganun tayo, parang pinapakialaman tayo ng gobyerno. Oy, sabi ni Diba? Bernice, meron naman daw religious freedom in Japan. Meron. Kasi yung kaibigan ko, Alliance nandun. Imposibleng Dati yata Parang dati yata po. Sorry kung I don't know kung ngayon po eh. Pero dati alam ko. Oo. Joey, siguro, now that we've Meron heard, talaga ganong story, yung parang pinupugutan ng ulo, pagka... Ayan. Pero, Joey, siguro yung three arguments niya, no, or yung areas niya of inquiry, siguro ang may although palso pa rin sa tingin ko, no,
yung sa sexual abuses. Ah, pero kasi, ang ano ko doon, if somebody is abused sexually, at kunyari nagsampa siya ng kaso, hindi ba siya maproprotektahan just because may freedom of religion? Diba? Very Parang good. ano nga eh. So, yun nga, it goes back to the basic question, why is there a need to legislate? Exactly. And I don't think, Yun yung ano dun eh. What exactly do you want to add doon sa existing situation natin? Okay? That's a very good point yung sinabi ni G. Hindi ba mapoprotektahan ang isang sexually abused sa ganitong sitwasyon? Kunwari ikaw ay hinaras ng pare or hinaras ng secretive environment, faith-based dynamics. Hindi ba mapapakulong yung pare? Hindi ba dapat, Risa, ang dapat mong establish is hindi yung pakialaman yung mga kung paano nagpa-practice si Kibuloy ng religion niya. Ang dapat mong focus is ano ba yung mga existing mechanism natin that people can be encouraged to complain if they have complaints. So dapat ang i-focus mo yung efficiency ng sumbungang bayan natin. 'Di ba? Pag nagpunta ka sa police, paano ka ma-assist ng maayos? Hindi ba dapat yun? I do not understand parang, bakit hindi na ba pwedeng mag-complain ng isang miyembro ng FLAC tungkol sa kanyang mga unfortunate sexual violence experience just because miyembro siya ng FLAC? baka nakakalimutan din ata ni Miss Risa Ontiveros at ni Joey that KOJC is not like Catholic Church na may exemptions. They are also being registered sa SEC. Sa totoo lang, korporasyon din sila. So, whatever that the state will do, hindi talaga sila pwede makialam ang KOJC. Pero sana naman, nasa tamang proseso yung gagawin niya. Like ito, nag-iiring-iring sila dyan sa Senado. Diyos ko, hindi ka judge, Risa Ontiveros. Hello? If Kibuloy violated any laws, wala ba tayong sistema para i-address yung mga krimen allegedly na nakumit ni Kibuloy? It's a matter of tapping the executive arm of the government. It's a matter of tapping the NBI, CIDG, whoever to investigate, build a case, and file a case. Ang tanong, Risa, how you're strengthening them? Dahil nag-conduct ka ng Senate inquiry? Na-strengthen mo na yung proseso? Wala ka namang ambag doon sa proseso eh. Mag-grandstand ka lang. Hindi ko maintindihan dito kay Risa. Parang, bakit mo kami binobobo? Ba't ang kapal ng mukha mo na bobohin ng tao? And I cannot understand why this senator has become the strongest senator in a Marcos administration. Diyos ko, kaya nakaka-disappoint si BBM eh. Parang, bakit ito yung nangunguna? Bakit ito yung kailangan po ng 8 senador para itumba tong kagagahan ni Risa? Wow, lakas ni Risa ha? And ito rin yung ko dyan, Ate Joey. I think talaga ako naniniwala ko, she is just doing this because kapag nasira nila si Pastor Kibuloy at maano nila ang KOJC, hihina ang mga Duterte. Baka nakakalimutan nila, even without KOJC, malakas po si Digong ever since. Yan siguro nakakalimutan nila. Ang target naman talaga si Duterte. Si Risa Ontiveros, ang target niya talaga si Duterte. It's just so happened that Pastor Kibuloy is blocking the way. It is. So, kailangan niya si
tumba si Kibuloy para to get to Duterte. Ganun yun. Sabi ni Triggerman, Joey, di ba sinabi ni Risa sisilipin niya ang mga properties at assets ng KOJC? Is it legal? Yes, sinabi yun ni Risa Ontiveros. Eto nga yung nakakatawa. Kasi parang, dahil sa mga alleged crime at meron kang mga witnesses kuno na hawak na may ginawang krimen ang Kingdom of Jesus Christ, you know, this is a proof na sinisingle out mo talaga yung Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga ako sinasabi ko kung itong mga KOJ nagsama-sama at magrarally ng 100 araw dyan or ilang araw dyan sa Liwasang Bonifacio, I can really understand them because they are being unfairly targeted. Dahil daw maraming mga krimen or maraming questionable activity ang KOJ, kaya sisilipin ang mga ari-arian ng KOJC. Bakit ang iglesia ba walang ganon? Ang Catholic Church ba walang ganon? Chinek niyo ba yung mga properties ng ng Catholic Church? Chinek niyo ba yung mga properties ng ibang mga church na NPA sympathizer? Diba? So, you know, ang daming proof that Risa Ontiveros is not respecting the rights of KOJC, the believers, and Pastor Kibuloy. And like I said, na-appreciate ko yung ni Heroes TV. Hindi natin pinag-uusapan yung kung sino may pinakamatibay na faith sa Diyos dito Ang pinag-uusapan natin dito, if we're going to shed our religious belief, is it the right thing to do? Diba? Kasi Pastor Kibuloy and myself and Heroes TV, we are all Filipinos. Yung karapatan ni Pastor, karapatan ko, at karapatan ni Heroes TV, pare-parehas lang. Ngayon, kung gagawin niyo yan kay Pastor Kibuloy, anong guarantee na hindi niyo gagawin sa akin yan? Na hindi niyo i-violate ang mga karapatan ko? Kaya nakakapanggigil itong issue na to na panggugurgur nila kay Pastor Kibuloy. May bukod kay Duterte na padikit ni Kibuloy saka ng KOJC. Proven naman na nung nawala yung Channel 2, yung ABS-CBN at ang mga Lopez, kaya ng SMNI maglagay ng presidente. Proven na. So, yan ang worry nila kapag lumakas tong si Kibuloy sa kayang KOJC, sa susunod yung SMNI kapag kung sino man yung anong kandidato niyan, malaki yung tsansa. At ang masakit niyan, alam natin yung SMNI is ayaw sa mga terorista at sa mga NPA. Sino ba ang alam naman natin, di ba? Sino ba yung mga dyan ni Risa, mga kadikit ni Risa? Ano ba siya, saan ba siya identified? So, malamang sa alamang talaga, may tulog si Risa kung may balak siyang tumakbo, tapos hindi siya yung suportahan ni Kibuloy sa kanang sekta ni Kibuloy. Ano yun? So, yun lang yun Gusto yun lang sirain talaga ngayon si Kibuloy saka yung Kingdom of Jesus para mawala yung platform saka mawala yung solid na suporta sa kung kaninong kandidato man nila ibibigay yung ganong suporta. Yun lang yun. Yun lang nakikita ko dyan. Actually, yes, Mami Laika, agree. SMNI is a huge platform para sa balitang hindi natin nakikita. And they are telling us, sabi ko nga ako hindi ako naniniwalang walang bias ang SMNI. May bias yan. Nagkataon lang na yung mga biases ko, yun din yung biases ng SMNI. So ngayon, yung ABS-CBN, TV5, may mga biases yan lahat. May mga biases yan lahat. Yung SMNI, may bias din. Kaya nga nila report, kaya nga sila report sa mga, tungkol sa mga NPA Dahil nandun yung bias nila, gusto nilang matapos yan. Yun din yung bias ko. Aligned kami ng SMNI. Kahit hindi ko sila ka-church. 'Di ba? At doon sila natatakot. Dahil SMNI is getting bigger and bigger as time goes by. Ang mga nanonood ng SMNI, many of them are non-believers. Pinapanood lang talaga nila SMNI because they find it sensible. And yun nga.
they showed their influence for several elections already. At yun ang kinakatakot nila because we know how important media's role in any national election. Yun ang kinakatakot nila dyan. And they will not be able to, hi Ate Chel, hello, and they will not be able to beat Duterte kung nandyan ang SMNI. Ayun. Ibang yung viewership ng yung mga presidential debates. Nilagaw naman yung iba eh. SMNI talagang pumutok yan eh. At saka, hindi talaga nabigyan ng, ang tawag nito, parang hindi nabigyan ng fair share or airtime si BBM noon. Because of the questions that were asked, which were, all about yung Marcoses lang na wala talagang patungkol sa plataforma. So, hindi rin niya na-highlight yung plataforma niya noon. Pero doon sa SMNI, talagang yun yung focus ng debate. So, And issue-based sila. Issue-based, exactly. So, Very issue-based. I mean, nagbigay sila ng Nag-shine si BBM doon ng bonggang-bongga. At saka, Ate Joey, yung SMNI presidential debates, yun yung sinasabi ko na standard talaga. Yun yung dapat na standard ng debate. Yung issue-based na usapan, matalinuhang usapan, walang keme, hindi basta-basta magtatapon ng putik. Dapat ganun. And yung style nga nila, parang naalala ko, parang yung sa NBC News na, na mga debates sa US, parang ganun yung kanila eh. Maganda yung SMNI debate actually. Yeah, maganda talaga. At kaya ako bilib sa mga Duterte kasi alam naman ng mga Duterte na isa sila sa mabigat na dahilan kung bakit ginugurgur ngayon yung SMNI at si Kibuloy. And yet, di ba, parang tinatayuan pa din nila. Parang tatayuan ko to kasi marunong tumanaw ng utang na loob or marunong makisama. Unlike nung nakaupo ngayon, after sumikat sa SMNI, after mag-up yung SMNI, agawa ngayon. So, Binaligtad sila, Ma'am Laika. So, ayun. So, sana sa susunod na mga leaders na iboboto natin, siguro maging mapanuri pa tayo. True. dapat nga dyan sa mga senador, pag yung mga walang kwentang mga inquiry, Senate hearings, dapat dyan may performance review. Tapos kung magkano yung nagastos mo sa walang kwenta, alam mo yun, hindi naging productive yung Senate hearing mo, walang nangyari, Tapos may recall bawas sa process, sweldo mo. no? May recall process. Pagka you were elected, pagkatapos later on, you weren't able to meet your KPI. Correct. Mare-recall to. Dapat wala na to. Next year, ano na to? Baka nga, di ba kasi yung interview niya sa SMNI, yung sinabi niyang, anong gagawin sa West Philippine Sea? Negotiate. Kapag nag-negotiate pa din, recently naglalabasan yun eh. So parang hinahabol siya. Kaya siguro mainit ang dugo nila sa SMNI. Dapat ganun din kay Risa. Risa, mas na-shock ako kay Risa eh. Yung ni Peter nung isang gabi na yung about moral ascendancy. Ang bigat nun! Diyos ko! Hindi yan elaborate, pero parang nagets na talaga ng taong bayan yung ibig iparating ni Peter nun eh. Na yung utos ng Diyos bawal makiapid sa may asawa. I mean, just... Well, may mga issues pala siya. Ang problem dun kasi, nagpapakamoral tong si Risa. Tapos, siguraduhin mo lang na wala kang bantot, ha? Diba? Taas ang moral high horse ni Risa ngayon, ma'am. Oo, grabe mag-moral high. Actually, yan ang tatak dilaw eh. Yan yung tatak dilaw. Yung mabait kami, salbahe kayo. Kami mga moral kami at ano. Tatak titang di. Yan ang tatak dilaw. Yan ang tatak sobrang kadiri talaga. Ayun. Sulsul kasi yung asawa trying hard maging Imelda. Pag nag-people power talaga, hanapin ko talaga si Pagong at Jojombag yung todo. Ay, grabe siya. Ayan, pero tomorrow, guys, at saka please, kung hindi kayo makakapunta,
I hope you share the live of Laban Kasama ang Bayan. Kasi, parang, this is just start of many events like this one. And ako, thankful ako dun sa paninindigan ng mga taga KOJC na to stand up and really make themselves heard. Simula pa lang to ng mga mas marami pang pagkilos. And unless they're going to heed to the call of the people, hindi matatapos to. Hindi matatapos to. Laban to ng bayan, hindi ng KOJC, sabi ni Ariel. Correct. Kasi yung concern ng mga KOJC is a concern of any Filipino. Hindi lang sa kanila. Sandra Cam, i-release mo na. Oo nga eh. Grabe, Sandra Cam. Tapang, this good, as expected from her din naman. Pero grabe crucial yung participation ng kasi marami nga sila eh. So kumbaga, isa silang flop, marami sila. So crucial rin talaga yung naging movement na to ng KOJC. Kasi siya eh, para siyang hudyat, alam mo yun. If you're not going to listen to kundi sila makinig doon sa clamor ng tao, magliliyab to. Magliliyab tong apoy na sinimulan ng KOJC. Ayun. Punta kayo bukas, Miss Joey, sabi ni Rose Bing Short. Nandito kasi ako sa Bacolod. Actually, nag-aabang ako dito kung meron dito. Parang walang KOJC dito sa Bacolod. Parang walang KOJC dito. Ayun. Dapat ang INC tumutulong dito mamaya sila naman isusunod ni Risa. Hindi natin alam. Kasi ang INC is very against People's Initiative Against sila sa People's Initiative. Kita lang yung sa kanila, ayaw na lahat sa kanila. Sumusunod sila sa mga sinasabi nung nakakataas sa kanila. Pero hindi sila ganun ka-aggressive no? Merong statement, yeah, but not as aggressive as they should. Oo. Actually, wala yata silang official statement yung iglesia. Pero, yung mga iglesyang nakausap ko, talagang marami sa kanila nagsasabi na talagang meron silang usapan, hindi lang siya embodied sa official statement. Pero, sinabihan sila na huwag silang pipirma sa People's Initiative. Ayun. Ayan, sabi ni Jake. Ayan, wala po press release pero may tagubilin na. Importante yan sa naman yan ang mga iglesia naman, importante yung nasabihan sila Diba? Quiet lang sila ngayon, ma'am. No? Quiet lang yan. Ha? Quiet lang sila ngayon. Quiet lang. Quiet pa. But I think it's a tactical move din, Joey? Because everything we do now, if it accelerates and it results to the oust of, wala pa yung 3 years, yung second half. So parang papatak. Walang hindi si Inday for re-election. Kaya siguro medyo nag-iingat din tayo. And I think I think those who are heavily criticizing the administration is actually giving this administration a wing room. Meron pa siyang room to shape up Meron pa siyang room to shape up. And yun yung dapat wag i-waste ni BBM. Kasi yung opportunity niya to shape up is getting thinner and thinner. Wag niyang ubusin yun. Kasi kapag naubos yun, putya talagang kasigaw ng mga tao, itumba na siya. Yun nga, ma'am. Dapat redemption arc na ng mga Marcos to Paano nangyari Mas lalong lumala. Totoo. Wag niyang ubusin yung panahon. Lalo na ang tawag dito, tingin ko kailangan niyang sa ngayon bad trip na talaga ang mga tao. Asar na talaga sa kanya.
Is he hopeless? Is he going to be ousted? Sa totoo lang, I'm not so sure. Hindi ko alam kung gaano ka-aggressive yung tao para i-force si BBM to act a certain way. Yung mga sigaw sa Liwasang Bonifacio, ang hinihiling doon is that sagutin ng administrasyon, maging accountable siya doon sa mga pinangako niya. That is actually a very kind demand. Kasi ibig sabihin, if for some reason, bukas magising si BBM at sabihin niya na parang, ay puta, dapat pala accountable ako sa mga pinangako ko and would do something to self-accountable. Maalala niyo mga pinagsasabi niya in the past. It will not result to his ouster. Mabait nga yung mabait yung sigaw sa Liwasang Bonifacio kasi hindi naman yun hindi naman sila nagsasabi na, uy, itumba na natin o sunugin na natin yung, wala namang ganun eh. It is really him being held accountable sa mga pangako niya. Yeah. Di ba mga sigaw nga, asa na yung 20 pesos na bigas, asa na yung ganun. So ibig sabihin, what if you do something that will answer those call? Di ba goods tayo ulit? Di ba? But Joey, Pero may sorry. timeline ka ba, this Ate Joey? administration is going to push the envelope further. At talagang dededmahin mo yung mga ganitong klaseng demands. Lumalakas na yung boses ng mga taas. Dedma ka pa ng dedma. Tangina. Baka magkaroon ng 1986 part 2. Diba? Joey, Pero may sinasabi andun sa tong kanya na, nagko-comment dito, si Vered ba to, Vered? Sabi niya, ilang years pa lang naman si BBM. At 2 years na, more than 2 years na, kaso walang nangyayari. Sa kumpanya nga, yung 2 years, mga 2 taon, actually isang buwan ka lang na hindi mag-perform, mapi-PIP ka eh. Actually, Diba? Sobrang 6 months taas. na ang basihan eh. Hindi, yung regularization naman yun. Di ba? Yung di ba, 1 month kang hindi mag-perform, mapupunta ka sa performance management plan, bibigyan ka ng 1 buwan ulit. And on the second month, hindi ka mag-perform, pwede ka nang tanggalin for non-performance. Sa atin, ang taas-taas ng standard natin sa mga kumpanya. Bakit pagdating sa... pagdating sa... ang tawag nito, pagdating sa gobyerno, ba't parang unlenient mo? Or unlenient ng iba sa atin, no? Hindi naman pwedeng ganun. Yan yung double standard. Ano yung nagawa? Oo. And sa totoo lang talaga, for yung 2 years, that's too much for us to wait kung ano bang mga developments. Dapat nga from the day that you seated as a president, dapat meron nang nangyayari. Kaya mga si PRRD, hindi pa nga nakakaupo, may mga nangyayari na eh. 'Di ba? Ang problem kasi, 2 years is enough time for us to realize na binulshit niya tayo dahil lahat ng sinabi niya noong election, kabaligtaran ng ginawa niya nung first 2 years. True. So, yun yung sagot doon kay Vered. Sino yung si Vered? Yun yung sagot sa'yo sa mo, Vered. No? Yung sasabihin mo na 2 years pa lang naman. Actually, kung naging consistent si BBM, 2 years, pero consistent siya doon sa ginagawa niya, doon sa pangako niya. Hindi niya na-achieve, pero consistent siya. Hindi naman kami magagalit eh. There would be, there might be some space for understanding. Kaso ang problem, yung 2 years niya, yung mga sinabi niya, totally contradicting doon sa sinabi niya ng eleksyon. Yung mga ginagawa niya ngayon is totally contradictory doon sa pinangako niya. Yun yung problem, Veron. Yun. Sabi nga daw, mami, nangako na nga daw, ba't tutuparin? Tayo pa may kasalanan, anak ng patis. Tayo pa yung humihingi ng tuparin niya yung mga pangako niya. Tayo pa daw nag-iingay. Actually, ang iniisip ko nga BBM, gumaganti ka ba kasi pinalayas ng sambayan ng Pilipino yung pamilya mo noon? Parang ganun. Kasi, Diyos ko, it's been a very long time. Meron ka palang grudge. Dapat niya America, Romy Diyos me. Yun nga dapat nga gantihan niya Amerika Baka siya diba? Ayun. Tsaka, Diyos ko, tagal-tagal na. Kaya sabi ko nga sabi ko sa sa mga yung parents ko, tsaka yung lola ko doon na mga loyalista din, sabi ko, mas may respeto pa kay senior kaysa sa anak niya ngayon. Si
Sinabi ko talaga yan. Mas may respeto pa ako dun sa matanda kaysa yung sa nakaupo. Maraming yung loyalista ni FEM, many of them are heartbroken now. Many of them are really, dying inside. Dahil nga, biruin mo yung panlilibak na naranasan nila ng dekada-dekada. Palalalain lang. Yung nagkaroon pinalala lang na itong panahon na to, na panahon dapat ng redemption, lumala lang mas nagkaroon pa ng lalim yung panlilibak na, ay dapat lang pala talaga nilibak kayo eh. Parang ganon. Ayun. Mas lalong ng stamp sa mga tao na dapat ditira kayo pinabalik. Parang ganun na. Kaya ang kawawa talaga dyan, yung mga totoong loyalista, yung loyalista nung matatanda, ni Imelda at saka ni FEM. Alam mo, nasabi ko lang sa sarili ko, Ate Joey, sa mga nangyayari ngayon, Manang Aimee, sana ikaw na lang yung tumakbo, hindi yung kapatid mo. Mas may utak ka pa kaysa sa kanya. Di ba sabi mo, Ma'am Joey, parang usapan talaga si Bongbong talaga doon ang tatakbo dapat? Kasi yun daw ang ika nga na sa will. Ganun yung environment na pinresent ni FEM. Yun nga eh. While favorite ni FEM, si Manang Aimee. Parang malinaw sa kanila na kung may tatakbong presidente sa kanilang magkakapatid, it's going to be BBM. Yeah. Ganun. Patriarchal, Kung sino yung lalaki, okay. Yeah. Sabi ni Hale Hyde na hindi winnable, depende sa performance nung senator siya. Ang alam ko, Senator Aimee also tried to check the waters kung sakaling siya yung magpapresidente, what's the chance. The research came back na sobrang baba. So, kaya hindi talaga pinush. Hindi siya winner. Kahit katandem niya si Inday, hindi madadala. Kasi dalhin mo yung solid north, sa totoo lang, kulang. Hindi hindi rin siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalaki. Hindi ganun kalaki yung hila. Kailangan mo talagang kunin yung Visayas in Mindanao. Sabi ni Berdini, bakit kaya Miss Joey? Ako tingin ko kasi, ang problem kasi, hindi na sila sumugal. I think, ang problem kasi, Inday doesn't want to take so much risk. Ang alam ko ha. Kung si Senator Aimee, tatakbo siya with Inday, ako tingin ko talaga, meron talagang chance at opportunity na baka manalo yung tandem nila. Which is... Na baka manalo yung tandem. Ano? Kung babalik ta rin, yes. Kung VP si, pwede. Hindi, kung VP, I'm pretty sure mananalo yan. Kaso hindi ganun eh. Hindi naman tatakbong presidente si Inday talaga eh. Yes, sir. Yung ang nangyari, we're talking about as their profile for the previous one that we had. Ayan, naririnig niyo ba yung jowa ko? Nagme-meeting. Naririnig niyo ba siya? Yeah. Ayan, pasensya na. Ayan. Ang tawag dito, yung the question is really yung Vice Sara, President si Aimee. Ang base sa isang, kasi mga politiko nagpapasurvey talaga yan to get the feel kung ano yung magiging behavior sa voting. Hindi, yung balik ng survey was not really pleasing. Ganon. Ang tingin ko, hindi na lang talaga nila nilaban. Pero kung kunwari, kung inilaban nila yun, kasi syempre parang, hindi pa alam ng tao, diba? Kumbaga parang, it is out of nowhere. But when the people get to know that you're going to nagkampanya, ganyan-ganyan, nag-anuhan na, ganyan-ganyan, feeling ko pwedeng higapang. Ba't naman si PRRD, di ba? Nag-start naman siya, sobrang baba lang rin ng survey sa kanya. Di ba?
Ayun, hindi na nila nilaban eh. Tingin ko maraming factors talaga. So, isa na nga yung, kumbaga, kumbaga, why choose the tandem if BBM is sure win, di ba? Ba't ka pa magsusugal doon? May mga ganong considerations din eh. Di naman, akalain ba naman natin na magiging ganyan si BBM, di ba? And ano rin Ate Joey ha, yung kay PRRD kasi partida yun eh. Yes, nag-start siya sa yung mga surveys mabababa, pero partida yun kasi he is parang kumbaga bug siya dun sa dun sa program. Kumbaga nagawa ka ng program, isa siyang Siya yung bug. greatest anomaly. Anomaly siya. Kaya yung kay PRRD yun talaga, yun yung totoong boses ng tao. For me. Yun talaga. Well, ayun. Teka, anyway, last topic natin for this evening kasi may meeting na yung jowa ko. Mag-e-end live na ako. Ayan. Ang tawag dito yung may regalo si di ba nag-birthday itong si Sandro? Nag-birthday ito si Sandro. Tapos niregaluhan ni BBM at saka ni Lisa. Libro. Tapos yung regalo nilang libro. Si Lisa ang regalo yung Taylor Swift na book. Pagkatapos si BBM ang regalo yung Sex for Lazy People. Ganon. Sobrang, oh my God, sobrang trying hard para maging relatable. Ano ba yan? Kadiri talaga. Sobrang kadiri na parang tangina. Meron kayong time gumawa ng vlog para sa birthday ng anak niyong mukhang tanga. Pero wala kayong time gumawa ng vlog para kamustahin yung mga sundalo nating nakipaglaban sa mga teroristang mga putang ina nyo. Diba? Pagkatapos siya parang, sige, sex for lazy people, yan ang pag-uusapan natin. Sige, yan ang pag-uusapan natin. Putang ina nyo, sino makikipag-sex sa taong taman? Sa taong Good bangal. point. Parang wow talaga. Yun yung priority nyo, laziness sa sex. Talaga? Diba? Parang putya, sino interesadong Diyos ko, parang alam mo yung parang tanga rin ito ni BBM eh. Talagang yan talaga yung yan talaga yung pagmamalaki mong libro. Sex for lazy people. Siguro ang pinoproject nila, walang panahon or walang oras to si, ano pangalan nito yung anak? Si Sandro sa mga ganung bagay. So parang workaholic siguro, dedicated sa ginagawa niya. But come on, it's as if it's gonna fly. Oo. Yung book kasi G, siya, parang 50 sexual possession that you can do na kumbaga parang hindi ka raw ganun ka-exhausted. Parang hindi ka raw ganun ka-exhausted. So parang may mga for example, yung standing position, kung nahihirapan ka daw na makipagjugyugan, magsuot ka ng top, basta parang hindi masyadong madulas or something like that. Yung mga ganong edges, so parang hindi ko alam pero hindi ba masarap pagjugyugan pag kunwari uubusin niyo yung lakas niyo sa isa't isa? Di ba? Yung parang the vibe that it's getting that I am getting doon sa nila, yung parang mukhang itong mga to mukhang ang gusto nito yung mga tutuwad lang pagkatapos yung isa yung gagawa ng lahat ng trabaho. Yung ganon. So, parang ko sa inyo, sobrang trying hard kayong magpaka-relatable. Pero, in the process of doing so, lumalabas yung pagka-senyorito nyo. Diba? Yung parang, talaga, pati sa tsuktsakan, katamaran ang priority. Diyos me. Ano ba naman yan? Ayun. Highway music. Projected as defendable, liberated like the rest of the world para dun sila relatable. Sige ma'am, baba na po ako. Thank you po. Pero Ate Joey, if I were them, wag na lang nila i-share yung mga personal nila. Mas lalo silang nababash sa ginagawa nila, promise. Sabi ni Elmer Duterte, bahala kayo dyan, dami niyo oras, focus na ako sa work at negosyo ko, akay pa more. Elmer Duterte, ba't ka pa nag-comment kung focus ka pala sa work mo? Naistorbo ka patuloy, tanga. Ito naman si Elmer. Saka ba't ka nanonood? Diyos me.
Ano mo at yun, mga yung walang mga ganyang utak comment, Elmer, hindi yan nakasavage. Hindi yan nakasavage. Diyos me. Pero, focus sa negosyo, ganyan-ganyan. Oy, ba't ka nandito? Ba't ka nagtitiktok? Bakit? Diba? Ano bang negosyo niya? Troll farm? pero ako, to be honest for me ha, yung mga ganun, personal na nila yun eh. Ba't nyo pa kailangan i-share? Diyos ko. Gusto ko nga kasi nilang maging relatable. Gusto nilang Kahit maging, na. gusto nilang maging, gusto nilang, that will give them like brownie point when it comes to popularity. Everybody does that. Kahit sino naman gumagawa ng ganun eh. It's just a matter of authentic ba o hindi. Yun nga Ganon. eh. For example, si Inday Sara, di ba may mga video siya na nagmamano yung mga bata sa kanya? Ayun, okay yun Very ate. relatable. It's very, very relatable. It's very, very relatable. And it looks so authentic. Diba? So, yung mga ganyan, ano yan eh, ginagawa naman talaga yan ng kahit sino, mga public personality. We cannot really stop them from doing so. Ang labanan dyan, genuine ba? Authentic ba? Yun yung malupit na labanan dyan. Si VP Inday kasi kung titignan mo, pupunta yan sa mga for example, yung may isang school dito sa parang sa Sarangani banda or yung parang pa-border Jensan na nung bumisita siya sa Jensan doon sa mga ng lindol. May mga ng video ng mga teachers. Diyos ko, na on the spot, nakipagkamayan, walang kieme, ma-feel mo yung sincerity. Sana ganun. Yung pagbaba pa lang, agad. Sabi ni Bernice Marble, lazy naman talaga. Di ba yung 70s Viva Max pic with Aladdin na nakita mo, Miss Joan? Hindi yung 70s Viva Max. Recent yun. Recent lang yun, Bernini. Yung mga tipong not more than 5 years ago. Ganon. Yun ang doon, yun yung kinembular doon. Tapos, sabi ni Kimso, ang cheap Miss Joey, ano klase book ibigay mo sa anak mo and pinablik pa ang babaw? Yun nga, akala nila they are being liberated. Yung nga dyan yung spin dyan, modern parenting daw. Modern parenting daw. Parang, putang modern parenting, 30 years old na yung anak niyo. Diba? Correct. Ano pang diba? Parang ano pang mo dyan? More or less, buo na yung pagkatao ng anak mo, 30 na Diyos me. Malapit na mawala sa kalendaryo, Diyos ko, kailangan mo pa i-parenting yun. Sabi ni Trigger, mahira na lang ni Lisa ang castor. Batad baka lumiit. Trigger man, effective yan. Effective. Totoo naman. Maglagay ka ng castor oil sa tiyan bago matulog. Mawawala yung bloatness mo. Ay, subukan ko nga. Naubusan na ako eh. Sana may mabili ako tomorrow. Ate Joey, yung naalala ko yung live mo na may picture ni Galema sa yung picture ni Galema, yung mo. Background mo. Yung garden ba yun? Hindi, naman yun, ritual talaga yun sa Australia. Kasi nga, ritual yun ng mga aborigine. Ganon. Kaya ako natatawa doon kasi yung ritual ng aborigine, ginagawa nila yun para sa mga visitors in order to remove the bad spirits, yung mga ganyan-ganyan, kamalasan, etc. So, parang ang feeling ko doon, parang masisira ang galing ng Australian aborigine ritual dito. Kung alam ng nila kung sino ang malas. Oo, parang pag hindi namatay ito, pag hindi nawala to si Lisa, ay hindi umeffect yung hindi umeffect yung nagstay lang ang Ang kailangan niya tuob, tama. Tama, successful soon cutie, tuob ang kailangan niya. Ayun. Anyway, ayan, mag-end live na ako guys kasi sige te Joey. Gawa ako at G, meron kang gustong i-share pa before ako mag-end live? No, I'm good. Thank you so much, Joey, sa pagpapaakyat. Thank you rin sa contribution sa discussion. So many good points coming from you. Thank you, G.
Balik lang anytime. Sige, mag-end live na ako guys ha. Sige, Ate Joey, thank you. Okay, sige, bye-bye. Bye-bye.